Huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Ayan, huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Ngayon, may takot ba kayo nararamdaman sa oras na ito? Natatakot ba kayo or natatakot ba kayo sa paglilingkod sa Panginoon? May kinakatakutan pa ba kayo sa paglilingkod sa Panginoon? Or napapagod na sa pagtatrabaho, sa school? Buti na lang bakasyon na ngayon, no, mga student. Sa business, natatakot tayo sa work, baka mawalan ng trabaho. Sa pag-aaral, nakakatakot, baka bumagsak sa grades. Sa negosyo, nakakatakot, baka malugi yung negosyo. Pero sinasabi ng Panginoon sa'yo, ngayong araw na to, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Yan, sige po bago tayo mag-start, hayaan niyo pong ilid ko kayo sa prayer. Sige po tayo yumukot. Aming Diyos, Ama, kami po yung nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Muli, Panginoon, sa pagsasama namin at sa pag-uusapan namin, Panginoon, na yung salita, nawa, Panginoon, mag-guide ka sa amin, Panginoon, maghari ka, Panginoon, sa puso namin, mas maunawaan pa namin, Panginoon, yung mga salitang ito, Panginoon, at tumatakto, Panginoon, sa aming mga pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ko itinataas ang oras na ito, maghari ka, Panginoon, sa sambahang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. So, nasa Acts chapter 18 na tayo, tama? Pero hindi natin tatapusin muna yung buong Acts 18. Hanggang verse 1 to 22 lang tayo. Ayan. Hanggang verse 1 to 22 lang tayo. Dito, nakita natin, after nung Acts 17, pumunta si Paul saan? Di ba? From Athens, saan na siya pumunta? Sa Corinth, right? Pumunta na siya doon. At alam niyo po ba, ano ba yung Corinth? Alam niyo po ba, yung Corinth is same with Philippi. It's a capital city ng Achaia. And alam niyo po, yung Corinth is, meron silang 200,000 population. So, hindi madali magsimula ng simbahan dito. Hindi madali ang magiging mission ni Paul dito. Habang binabasa natin. Kasi sa panahon na yon, yung 200,000 madami na yon. And siya lang yung mag-isa, magmi-mission sa Corinth. Iniwan siya. Hindi naman iniwan, pero nauna siya kila Silas at Timothy, right? Naiwan sila Timothy at Silas sa Berea, right? Naiwan sila doon. Ngayon, si Paul lang ang mag-isa dito and mag-i-start siya, magtayo ng simbahan dito. And alam niyo po, ang Corinth is very strategic location din kasi kung sa pagtitrade, travel, kung gusto mo gumawa ng negosyo, kumita ng pera, pwedeng-pwede dito. Kasi maraming ang tao dito at kung gusto mong gumawa ng mga illegal na pagkakakitaan, pwedeng-pwede rin po dito. Gusto mong makarinig ng iba't ibang paniniwala, marami ka pong makikita dito. Iba-ibang relihiyon, matatagpuan po dito yan sa Corinth. Itong importante din na part kasi sa pag-usapan natin ngayon sa Acts 18, may dalawang lugar lang naman na pinuntahan si Paul. At ito yung unang pinuntahan niya, yung Corinth. At kung nagbasa kayo, ano po yung sunod na pinuntahan niya pagkaalis niya sa Corinth? Lala. Ano po ang sunod niya pinuntahan? Bago siya umuwi sa church niya sa Antioch. Naku po, mga Antioch pa. Sa Ephesus. Naku, ayan. Kuha niyo na po. After ng Corinth, saan siya pumunta? Sa Ephesus. Ayan, so pero dito muna tayo sa Corinth. At ito po kasi sobrang halaga ng pagpunta niya dito sa Corinth at mababasa natin yan later on. And dito rin po, makikita natin kung paano yung hugot talaga ni Paul sa mga Jew dahil magbibigay na siya ng warning sa mga Jew kasi lagi na lang siyang inaapi ng mga Jew. Lagi na lang siya pinagtutulakan, pinapaalis sa mga lugar. Lagi na lang yung mga Jew ang mga kumukontra sa kanya. At ngayon, magbibigay na siya ng warning dito. At makikita natin yan. Kumbaga, makikita natin dito yung overview kung paano ba katindi talaga yung ugali dito sa mga Korinto at lalo na yung mga Jew. Kung mababasa po natin yung Romans chapter 1 to verse 18 to 32, kung babasahin nyo po yan, pwede nyo pong in-notes lang yan tapos basahin nyo, makikita nyo po talaga doon kung gaano
katindi na yung mga ginagawa ng mga taga-Corinth when it comes sa idolatry, sa immorality, ganun po. Halo-halo na yung mga kasalanan nila dito. Mekos-mekos na nga ako sinasabi. And mula noon hanggang ngayon, ganito pa rin yung nangyayari po. Patuloy pa rin binubuksan ng Panginoon yung pintuan, pero pilit pa rin pong sinasara ito ng kaaway. At minsan tayo na din mismo halos, pag nadi-discourage tayo, pag nanghihina tayo, kapag sumusuko na tayo, halos tayo na rin po mismo yung nagsasara ng pintuan na binubuksan ng Panginoon sa atin. Tinatanggihan natin yung mabuting balita ng Panginoon. At kung paano nagpatuloy sa mission si Paul sa Corinth, makikita rin natin dito na patuloy siyang pinapalakas ng Panginoon. Patuloy siyang sinasamahan, kaya nagpatuloy siya sa Corinth at hindi siya sumuko. And alam niyo po, yung pagbibigay ng kalakasan ng Panginoon dito kay Paul, sa mga mararanasan niya dito sa Corinth, pag binasa po natin to, yung pagbibigay, pag-iingat, gabay ng Panginoon kay Paul, meron pa rin yan sa panahon natin ngayon. Patuloy pa rin po tayong iniingatan. Lagi niyo po tandaan yan. Kasama po natin ng Panginoon. Kailangan mo lang po talaga magtiwala sa Panginoon. Yun po yung lagi nating pinipilit dito, no? Na lagi nating sinasabi, magtiwala ka lang sa Panginoon. Okay, so start na po tayo. May 4 po tayong pag-uusapan dito. Unang-una, ako ang tapat na Diyos na magkakaloob. Mag-start po tayo sa verse 1 to 5. Okay, may Bible naman po kayo, no? Sa mga wala pa pong Bible, meron po tayong Bible dyan. Kung gusto nyo po talaga, same tayo ng reference, ng version na binabasa. Meron po tayo dyan Pinoy version. Pwede po tayo manghingi sa mga nasa taas dyan. Pwede po silang magbigay sa inyo if wala po kayong Pinoy version. Maganda po na binabasa din natin kung gusto nyo po na same tayo ng binabasa. Maganda po na Pinoy version din po ang gamitin nyo. Ini-encourage ko po kayo. Okay, start na po tayo. Ready na po? Verse 1 po tayo. Sa Corinth. Pagkatapos nito, umalis si Paul sa Athens at pumunta sa Corinth. Nakilala niya doon si Aquila, isang Jew na pinanganak sa Pontus. Kakarating lang niya galing Italy kasama ang asawa niyang si Priscilla. Umalis sila doon kasi inutos ni Emperor Claudius na paalisin ang lahat ng Jew sa Rome. Nakipagkita si Paul sa kanila, tapos nag-stay siya doon at nagtrabaho kasama nila. Pare-pareho kasing paggawa ng tents ang hanap buhay nila. Tuwing araw ng Sabat, nakikipagdiskusyon si Paul sa loob ng synagogue para kumbinsihin ang mga Jew at Greeks. Pagdating nila Silas at Timothy galing Macedonia, binuhos na ni Paul ang oras niya sa pag-preach ng mensahe. Pinoprove niya sa kanila na si Jesus ang Christ. Thank you. Ayan, so sa Corinth tayo. Alam niyo po, dito sa Corinth po kasi, ay nawaan naman na po natin, no? Mabilis po ba? Sa Corinth muna tayo, no? Alam niyo po yung Corinth, marami dito mga itinerant teachers. Ito po yung mga, ibig sabihin po nito yung mga nagbabahagi ng iba't ibang reliyon, mga iba't ibang paniwala, iba-ibang pamahiin, para lakoyin lang yung mga walang alam. Sa panahon natin, may mga ganito yung nagpipreach or parang conference or seminar, tapos nagpipreach sila, tapos nagpapabayad sila. Ganito po yung mga tao dito, mga itinerant teachers na pagkatapos nilang magbahagi sa mga tao, sa mga kanilang paniwala, pamahiin, pagkatapos po nito, pagkakapirahan lang sila. Pagkakapirahan lang ng mga ito yung mga tao sa Corinth. Ito yung pinagkaiba ni Paul. Si Paul kasi, ang style niya is, tinuturuan niya yung mga estudyante ng walang kapalit, walang bayad. Naniniwala kasi si Paul, kapag hindi tinuruan ng isang estudyante kung paano alamin ang bagay na magaling sila at hindi ito magamit para sa pagtatrabaho, tinuturuan mo sila maging magnanakaw. Ano po yung pagkakaunawa niyo dito? Kapag hindi mo po tinuturuan ng isang estudyante sa kung saan sila magaling, parang tinuturuan nyo na rin po silang maging magnanakaw. Ano po yung pagkakaintindi natin dito?
Ano po yung pagkakaunawa natin? Alam niyo po, parang ito yung paniniwala ni Paul. Kapag hindi mo tinuruan, i-enhance yung skill ng isang tao, as a teacher, as a preacher, hindi mo tinuturuan yung disciple mo, yung estudyante mo, na i-enhance yung skill nila, tapos nag-fail sila, parang tinuruan mo na nga sila magnakaw. Kasi ang ano na ito, piniprevent natin sila mag-fail para hindi nila pasukin yung maling bagay at hindi sila maging mangmang sa mga gagawin nila dahil hindi nila nauunawaan pa yung skill nila at hindi nila alam yung katotohanan o kung ano yung tama. Ganun po yung paniniwala. Ganun po yung paniniwala ni Paul. Kaya buong loob siya kasi parang sa kanya na din yung tama nun kapag yung konsensya ko pag hindi mo tinuruan at hindi niya kailangan ng pagbayad. Nakita rin natin dito na nagtatrabaho si Paul. Nagtrabaho po si Paul dito, di ba? Gumagawa po siya ng tent. Sa panahon noon, iba na po yung tent ngayon yung mga tinatayo nating tent sa camp, ibang-iba po. Dito po yung mga tent na ginagawa nila is yung resources nila is yung balat pa ng mga hayop. Matagal yung process. May napanood ako na ito, as in, isang araw yung paggawa talaga, yung pagtanggal ng balahibo, ng balat ng hayop. Matagal po talaga yung pag-process na ito. At kayang abuti ang isang linggo at nakakapagod po ang pagtatrabaho sa paggawa ng tent talaga. And nakita natin, si Paul, nagtatrabaho siya. Wala pa sila Timothy neto, at si Silas, wala pa sila neto. Kaya nagtatrabaho po si Paul para magpatuloy siya. Kasi sa pagbabahagi din ng mabuting balita, kailangan din po niya magkaroon ng resources. Kailangan niya po mamuhay dun sa Corinth. Dahil wala pa siyang finances, wala pa yung finances support nila Timothy, kailangan niyang magtrabaho. And alam niyo po, sana pag-usapan namin napag-usapan namin itong last Tuesday, na hindi porket nasa ministry ka na, naglilingkod ka na po, good for ministry ka na, or hindi po porket pastor ka na, pang pastor ka lang po talaga. Pwede ka pa rin po magtrabaho kasi kailangan po, paano ka magpapatuloy, magbahagi ng mabuting balita kung hindi mo inaalagaan yung sarili mo, hindi ka nagtatrabaho, wala kang pangbuhay sa sarili mo. Mahalaga po talaga din ang pagtatrabaho and hindi natin po yun na pinagbabawal dito. Kayang-kaya po natin, kailangan lang po talaga merong balance, no? Kaya huwag kang matakot kung magpapatuloy ka maglingkod sa Panginoon. Kung iniisip mo, kailangan ko magtrabaho, hindi muna ako maglilingkod sa Panginoon kasi kailangan ko magtrabaho. Huwag po kayong matakot kasi pwede po natin pagsabayin yon. Hindi ka dapat matakot na mawalan ka ng pagkain, ng pamilya mo sa paglilingkod dahil hindi ka naman pinagbabawalan magtrabaho. Nakita rin po natin dito, merong team, meron nakilala si Paul dito. Sino po yung nakilala niya? Yung mag-asawa po. Yan, si Aquila at Priscilla. Saan po sila galing? From Italy pa po sila, no? Sinabi dito. Nagkita sila nila Paul. And dito, napakahalaga po talaga na may kasama siya sa pag-start sa pagmimisyon dito sa Corinth. Tinulungan din nila si Paul sa Ephesus. Makikita rin po natin yan. And etong mag-asawa po, sobrang laki po ng tulong nila sa paglilingkod sa Panginoon at pagtulong nila kay Paul as a team dito sa Corinth. Parang katulad din po nila Lydia, Jason, kung paano po nila inopen yung tahanan nila sa paglilingkod para may mga taong makakinig din ng salita ng Panginoon. Binuksan din nila yung tahanan nila. Same with Aquila and Priscilla. Ganun din po. Inopen din po nila yung tahanan nila para gamitin para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. And napakahalaga po na meron talagang team sa pagbubuo ng simbahan. And dito po, mahalaga po talaga na may part ang bawat isa
sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon para mas maging matibay po yung pundasyon ng isang simbahan. Hindi po kaya ni Paul mag-isa. Pinapakita po yun dito. And dito kaya sa church, ano po yung nagiging part natin as a member of this church? No? Halos lahat naman po dito sa atin, no? Member na po dito ng church. Ano po yung nagiging ambag natin sa church? Bilang isang servant at nagtitiwala ka sa Panginoon, ano na po yung naging ambag natin? If you don't have ministry, kung nakikinig ka pa lang ngayon dito, simulan na po natin mag-isip. Hindi na po natin, wag na po tayo maghintay pa na may mag-appoint sa atin. Mag-volunteer po tayo. Mag-volunteer po tayo kung gusto po natin mag-ministry sa pag-preach. Kailangan po natin kailangan po ng sambahan natin 'yon. Kung gusto niyo po sa worship team, gusto niyo po sa multimedia, gusto niyo po sa usher, kailangan po natin 'yan. Especially po sa pagbubuo ng simbahan, hindi lang dito. And we are preparing, right? Paano pa po pag nandoon na tayo? Kailangan po namin kayo at hindi lang po tayo dapat dito nagtatapos sa pakikinig po. Wala pong limitation, wala pong age. Pagpatuloy po tayo sa Panginoon at para po pagdating po ng church natin, ng malaking church natin, maganda po kaya na marami tayo nagsuserve sa Lord, di ba? Hindi lang po tayo dito nakaupo. If you get my point, no? Eh nakita rin po natin dito, sila Timothy, sila Silas, dumating sila, right? From Berea. Or sinabi dito kasi, ang sinabi nila dito yung sa Macedonia. Yun po kasi yung capital, yung city na yun, Macedonia po. Nandun po sila sa Berea. And from Berea, pumunta po sila Silas at Timothy. Napansin niyo po dito na sobrang dedicated din po ng team na to, no? Porsigido din sila hanapin si Paul. From Athens, papuntang Corinth, hinanap talaga nila si Paul. Maybe alam na nila kung paano, kung sinabi na siguro ni Paul, ito yung pupuntahan ko sa Athens, tapos sunod ako sa Corinth. So alam na nila. Pwedeng ganon, pero 200,000 population to, maraming tao. At hinahanap talaga nila, pinursige talaga nilang hanapin si Paul at tulungan. Hindi nila iniwan si Paul. Right? Nagpatuloy sila. Hindi nila iniwan si Paul. Sa panahon ngayon, alam niyo po, lagi ko nating inuulit na nandito na yung resources eh. Wala silang Google Maps, wala pa silang Waze. Right? Ngayon nga yung Life 360 na nga, yung yung application na yun, parang, basta naka-open lang yung hotspot mo, yung wifi mo, kitang-kita mo na agad kung saan siya pumunta eh. No? Hindi mo na kailangan tanongin, hindi mo na kailangan i-chat pa. And sa panahon po ngayon, sobrang dami na nating resources. And sana gamitin natin tong advantage, sa paglilingkod sa Panginoon. And hindi lang po dito sa pagdating sa mga maps, marami pa po tayong pwedeng gamitin resources. Sana po gamitin natin to sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po sa paggawa ng kung ano-anong bagay, paglibang-libang lang sa mundong ito, pagsunod lang sa flow ng mundong ito. Sana po wag na natin gamitin yun. Gamitin po natin advantage yun sa mabuting balita, sa paglilingkod sa Panginoon. And kung paano sila sinamahan ng Panginoon at ginabayan, paano agad nila nakita si Paul, hindi sila sumuko, right? Nagpatuloy sila. And makikita rin natin, katulad po na sinabi ko, if yung mga wala sa prayer meeting, nagbahagi po ako doon ng mga about impostor. Dapat po magkaroon daw tayo ng right heart, right motives, and right data. Right heart, dapat tama po yung puso natin sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat sa Panginoon lang po talaga nakasentro. At right motives, dapat alam mo yung motibo nyo, tama yung motives nyo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At right data, dapat araw-araw po nating binabasa ang salita ng Panginoon at doon tayo nagbabase sa Bible or sa salita ng Panginoon. Pero alam nyo po, nonsense lahat ng tatlong bagay na to kung wala kang right support. Kaya po sobrang halaga po na may team, may support ang bawat isa sa atin. Okay?
Yes, magaling si Paul sa pagmi-mission, pag-evangelize, pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pero ano kaya ang magagawa or matatapos ni Paul sa tingin niyo kung wala siyang kasama? Ano po kaya? Saan kaya siya makakarating? Naalala niyo po yung napag-usapan natin last Sunday or yung mga nakaraan, yung pinagbabato siya? Pinagbabato si Paul, right? Lagi siyang binubugbog ng mga kumukontra sa kanya. Yung mga Jew, lagi siya pinagbabato. Hanggang doon na lang, if hindi po siya pinalibutan ng mga disciple, no? Sa first mission niya po yun, di ba? Nabasa natin. Kung hindi siya pinalibutan ng mga disciple, kung wala siyang mga grupo, wala siyang support, hanggang saan po kaya na ang narating ni Paul? So, nakita natin dito na napakaalaga po na nagtutulungan ng bawat isa. As member of this church, again, no, nagtutulungan po tayo. Hindi po tayo nagsisiraan lang. Okay po. Sabi nga sa Galatians 6, verse 2. Okay. Magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yun, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Okay. Yun po. Kaya magtulungan po ang bawat isa. Kasi doon pa lang, ginagampanan mo na yung vision mo. Tinutupad mo na yung binibigay na utos sa'yo ng Panginoon. At yun yung makapagtulungan. Magkaroon ng team, supportahan ang bawat isa. Okay? At nakita natin dito, ano po yung ano natin? Number 1 natin. Ako ang tapat na Diyos na magkakaloob. Binibigay talaga ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya magpatuloy ka lang at huwag kang matakot. So, pangalawa tayo. Ako ang makapangyarihang Diyos na tagapagligtas. Okay, verse 6 tayo. Nung kinokontra siya ng mga ito at nilait, pinagpag niya ang alikabok sa damit niyang bilang warning. At sinabi niya sa kanila, kasalanan niyo na yan pag may nangyaring masama sa inyo. Wala na akong kinalaman dyan. Simula ngayon, pupunta ako sa mga Gentiles. Kaya iniwan niya sila at tumira siya sa bahay ni Titius Justus, isang Gentile na sumasamba sa Diyos. Katabi ng sinagog ang bahay nito. Naniwala sa Panginoon ang leader ng sinagog na si Crispus, pati ang pamilya niya. Marami pang mga taga-Corinth na nakarinig ng mensahe ang naniwala at nagpabaptize. Ayan, so tandaan po natin dito, no? Kapag pinagpala ng Diyos ang isang gawain, expect natin na madami ding galaw talaga ng kaaway. Mas tumitindi po. Kapag gumaganda yung gawain natin, kapag lumalawak yung gawain natin sa Panginoon, tandaan nyo po laging mas tumitindi yung galaw din ng kaaway. Tinatapatan talaga ni Satan ng kaaway. Yung galing natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung lakas natin sa paglilingkod sa Panginoon, tatapatan po yan ng kaaway. At basta lang po, huwag tayo magpadala dito, magpatuloy lang po tayo. Nakita rin natin dito, Jew ulit po, no? From Thessalonica, Berea, kung paano ginamit ng mga Jew ang iba para manggulo. Ganon din po dito, nanggulo rin po sila. Wait lang po At, ayan. Makikita din natin dyan sa verse 6, yung pag-warning po, tama. Nag-warning na si Paul talaga sa mga Jew kasi sobrang kukulit na talaga na itong mga Jew. Lagi talaga siyang kinokontra at hindi na talaga nakikinig sa kanya. Sarado talaga yung pag-iisip. At yung pagpagpag po, napag-usapan na rin yan sa Nehemiah, sa Acts, sa Matthew. It's sign of warning po sa panahon nila, yung pagpagpag po. And alam naman natin na si Paul, una pa lang, si Paul, yung mission niya talaga is para sa Gentiles. Pero napansin natin, no, hindi pa rin niya talaga sinusukuan yung mga Jew. Kahit na ang mission talaga, ang tinawag talaga si Paul para magbahagi sa Gentiles. Yun talaga yung pinakita sa kanya na vision nung una pa lang. Pero,
nagbabahagi pa rin siya sa mga Jew. Ba't kaya? Meron kasi pong, meron po kasing kasabihan na they have blood in their hands. Ibig sabihin po nito, for example po yung sa mga tower, yung mga watchtower, they have blood in their hands. Kapag sa mga panahon po ng mga ganito, hawak nila yung pag-warning kapag may sumugod sa wall nila, kapag may sumugod sa lugar nila, pwede sila mag-warning. Pwede nilang itong patumbahin. And kapag they have responsibility na para bantayan yung lugar nila. And kapag napabayaan nila to or natulog lang sila, hindi sila nagbantay sa tower nila, it's your responsibility, konsensya mo yon. And meron din pong kasabihan na you have blood in your head. Ibig sabihin naman nito, mayroon kang pagkakataon na tanggapin ang invitation ng Diyos, pero tinanggihan mo ito. Si Paul po, ginawa niya yung part niya. Wala po siyang dugo sa kamay. Nagbigay pa rin siya ng warning talaga. Nagbigay pa rin siya ng warning sa mga Jew. And para mawala yung konsensya niya na hindi niya binahagian itong mga taong ito. Nakita rin po natin dito na, di ba umalis na siya sa synagogue? Sa mga Jew na to, umalis na siya sa synagogue. Saan po siya pumunta? May bagong pangalan din na pinanggit po dito, no? Ano po pangalan yon? Si Titus Justus. Right? Katabi po yung bahay po nito, katabi po ng synagogue. Tama, katabi po ng synagogue. So, napaka-strategic din ng plan ng Panginoon, no? Napakaganda ng plano niya. Tinabihan pa talaga niya yung synagogue, yung sambahan na yon. Kahit alam niyang marami mga tao dito hindi na naniniwala, tapos tinabihan niya. Parang, Jollibee at McDo, no? Dito pag ganun yung mga strategy nila, di ba? Tatabihan talaga nila pag may Jollibee dito, may McDo rin talaga, no? Parang ganun yung style ng ginawa nila Paul dito. And nakakilala yung leader ng synagogue na yun, si Crispus, nakakilala po, lumipat po, at marami pa pong Corinth ang nakakilala. Mas napaganda pa kasi leader, lalo na napakahalaga po talaga na yung leader makakilala sa Panginoon. Sa isang pamilya po, lagi natin binabanggit, no? Sa isang pamilya, kapag ang tatay po talaga ang unang nakakilala po, dalang-dala po talaga niya yung buong pamilya. And sa mga government, nakakalaga talaga sa mga leader, na kapag may nakakakilala yung leader sa Panginoon, damay po talaga ang lahat ng mga member niya. Madadamay po lahat talaga. At na-convert po si Crispus, na dating leader ng synagogue. Ito po yung isang napakagandang nangyari sa Corinth. Ayan. So, makikita rin natin dito yung kung gusto mo talagang lumakad sa pananampalataya, dapat nakikita mo yung opportunity sa kabila ng pagsubok. Ayan po. Hindi lang po yung problema yung nakikita dapat natin. Nakikita po natin yung opportunity at hindi lang po yung potential din ang nakikita natin. Nakikita natin yung opportunity. At mas mahalaga po at maganda na nakikita rin natin, hindi lang po itong mga bagay na ito yung opportunity, nakikita po dapat natin kung ano po yung gusto ng Panginoon, kung ano po ba yung nakikita ng Panginoon para dito. Maganda po talaga na i-consider natin yung mga ganung bagay kung gusto ba to ng Panginoon. Ang pananampalataya po ay or yung pagsunod po natin sa Panginoon, kahit po ano nararamdaman natin. Kung nararamdaman man natin yung may mga pagkakataon na nagda-down tayo, may mga pagsubok talaga, yung nahihirapan na tayo, sumusuko na. Pero doon po talaga kahit nararamdaman po natin yung mga ganung bagay, ito po yung sinasabi ng Panginoon, magpatuloy ka lang talaga manampalataya. Kasi part of believing, pag niniwala mo sa Panginoon, ito mga ganitong
pagkakataon, mga panahon, kapag nalulungkot po tayo, nagda-down po tayo, part po ito na pagsunod mo sa Panginoon. Wala pong madali talaga. Lagi pong sasabihin namin sa inyo na wala pong madali sa pagsunod sa Panginoon. Tama po ba? Amen po ba? Antioch na po lahat eh. Amen po ba? Amen. Wala pong madali sa pagsunod sa Panginoon. Naunawaan po ba natin yon? Naunawaan po ba na lahat? Amen. Okay. Kapag sinabi po natin madali ito, ano pong nangyayari? Baka po hindi po talaga tayo sumusunod sa Panginoon. Kapag po sinabi nating madali. Kasi di po kayo nagsasalita parang madali po ata sa inyo eh. And kaya po sabi nga po ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi diyan, sa totoo lang, papahirapan ang lahat ng gustong mamuhay ng matuwid dahil sumusunod siya kay Christ Jesus or kay Jesus Christ. Okay? Handa pa po ba kayo sumunod sa Panginoon? Papahirapan po tayo. Handa pa po ba kayo? Parang hindi talaga. Nagsalita. Handa po ba ang lahat? And makikita po kasi natin, from Old Testament, prosperity po yung blessing eh. Prosperity po ang blessing, pagyaman. Pero ngayon po kasi sa New Testament, sa panahon natin ngayon, adversity na po, pagsubok, paghihirap, ang blessing. Yun po, kaya dapat po handa tayo sa paghihirap. Kasama po yan sa pagsunod sa Panginoon at sa pagtitiwala. Nagbago man, sa part ni Paul, nagbago man yung pagsunod sa Panginoon. Yes, nakakaranas talaga ng paghihirap. Pero nakita natin kay Paul na nagpatuloy siya. At dahil naniniwala siya na ang Diyos ay makapangyarihang Diyos na tagapagligtas. Yun po yung number 2 natin. No? Naniwala si Paul. At tayo din po sana, maniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan na tagapagligtas. Number 3. Okay po. Sa verse 9. Nandyan po kayo? Sige po, basahin po natin. Sabi dyan, ako ang Diyos na palaging mag-iingat. Verse 9. Isang gabi, nagkaroon ng vision si Paul. Sabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, ituloy mo lang ang pagsasalita at huwag kang titigil. Kasi kasama mo ako. Hindi ka masasaktan ng kahit na sino kasi maraming akong tagasunod sa city na to. Kaya nag-stay si Paul doon ng 1 taon at kalahati. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa salita ng Diyos. Noong si Gallio ang naging Roman governor ng Akaya, nagsama-sama ang mga Jew. Sinunggaban nila si Paul at dinala siya sa korte. Sabi nila, pinipilit ng lalaking ito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa paraang labas sa batas. Magsasalita pa lang si Paul nung sinabi ni Gallio sa mga Jew, kung tungkol ito sa mga krimen o isang maling ginawa, tama lang na pagbigyan ko kayong mga Jew. Pero dahil tungkol sa mga salita, pangalan at sa batas nyo, yung pinaglalaban nyo, kayo na mismo ang mag-ayos niyan. Hindi ako ang magsasabi kung ano ang tama at mali sa mga bagay na yan. At pinaalis niya sila sa korte, sinunggaban nila ang lahat, si Sosthenes, ang leader ng synagogue, tapos ginulpin siya sa harap ng korte. Pero hindi sila pinansin ni Gallio. So sa pagkatapos ng verse 8 kasi, dito na tayo sa verse 9, no? After ng verse 8, makikita natin dito na parang mas lumala pa kasi yung mga nangyari kay Paul. Kaya siguro nagkaroon siya ng vision na gano'n. Kasi mapapansin natin kung babasahin natin yung part na to, parang wala naman talaga. Parang dito sa Corinth kasi ang smooth lang nangyari kay Paul eh. Pero bigla nagbigay ng vision ang Lord sa kanya na huwag kang matakot. Bakit kaya? Siguro may nararamdaman na si Paul, no? Natatakot na siya. Nararamdaman talaga ng Panginoon, na-discern talaga ng Panginoon if natatakot ka. Kasi kaya talagang basahin ng Panginoon na nararamdaman mo, na sa isip man yan. Alam ng Panginoon yan. Hindi man siguro naging detalye si Dr. Luke po sa
pagbimensahe dito. Pero nakita natin na mukhang nahihirapan si Paul sa Corinth talaga. Lalo na nung na-convert yung leader ng synagogue. Kasi leader po yun. Malaki rin po talaga yung nahikayat ng leader na yon, ng leader ng synagogue na yon, na si Crispus. And alam naman po natin na mas tumitindi yung galaw ng Diyos, mas tumitindi rin po talaga ang galaw ng kaaway or yung kalaban. Kaya mukhang gustong umalis na ni Paul sa Corinth. Pero sabi nga sa verse 9, no, makikita natin na kinausap siya ng Panginoon. Kayo po ba, madalas nyo po ba na-encounter to na pinaparamdam na ba sa inyo ng Panginoon to? Na huwag kang matakot dahil sasamahan kita. May mga experience na ba kayo na ganun? Sinasamahan kayo ng Panginoon. Nabanggit na po ito noon pa. Lagi po sinasabi ito sa atin ng Panginoon. At noon pa sa Old Testament, sinasabi na po yan. From kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Jehoshaphat, kay Daniel, kay Mary, kay Peter. Sinasabi na po niya yan. Kaya sa susunod na maramdaman natin yung mga gantong bagay, huwag po kayong matakot, hindi po kayo nag-iisa. At balikan lang po natin na itong mga ganitong bagay, lagi po natin balikan. Once na nagda-down na tayo, feeling natin mag-isa na po tayo, pinanghihinaan na po tayo pinanghihinaan na po tayo. Lagi lang po natin itong balikan, mag-meditate po tayo, mangusap tayo sa Panginoon. Lagi lang po natin tandaan na kasama mo ang Panginoon, hindi ka nag-iisa. At isa sa mga pangalan nga po ito ng Diyos, no? Emmanuel. Alam niyo po yung ibig sabihin nun? God is with us. Doon pa lang po, no? Lagi po natin tandaan na God is with us. Lagi niyang pinapatunayan sa pangalan pa lang po niya. Nakasama natin siya. Sabi pa doon, I have many people in this city. Alam na po kasi talaga ng Panginoon kung sino yung ililigtas niya. Wala ka na po talagang, wala ka na dapat ikabahala kasi kontrolado ng Panginoon yan. Alam na po niya kung sino yung ililigtas niya sa Corinth. Ihiwalay niya kung sino yung taong mga ililigtas niya. Gagawin mo na lang talaga yung Great Commission, yung magbahagi ng salita ng Panginoon. Ibahagi mo. Hindi mo na kailangan mamili kung sino yung ililigtas. Alam niyo po, kung sa atin nakadepende yung kaligtasan, kung hindi sa Panginoon, kung tayo mamimili kung sino ililigtas. Kunyari, for example, di ko babagihan to si Jasper, si Anthony, ayoko sa mga yan. Di ba po, wala pong maliligtas talaga. Kahit isa, wala pong maliligtas. Kasi yung mga tao, choosy yan Mapili po ang mga tao. Wala pong maliligtas. Sa Panginoon, ang sinasabi po niya, magbahagi ka lang ng salita. Kasi alam na ng Panginoon, no? Sinasabi niya, I have many people in this city. Marami pang tao makakilala dito sa Corinth. Huwag kang matakot, akong bahala sa iyo. Marami pang tao dito makakilala sa Corinth. Yun yung binabanggit ng Panginoon kay Paul sa vision, na marami pang makakilala. Magtagal ka pa dito. Magbahagi ka pa ng salita ng Panginoon. Magtiwala ka lang. Ganun po. Yung gagawin na lang po talaga ni Paul dito is magbahagi ng salita ng Panginoon. At nakita rin naman natin dito, si Paul po, hindi naman niya pinipili kung sino yung pagbabahagian niya. Lahat po, binabahagian niya dito. Makikita natin na dapat sa Gentiles talaga ang mission niya Pero binabahagian pa rin niya ang mga Jew. Lahat po talaga pinagbabahagian niya kasi yun po talaga magligtas lang talaga tayo. Magbahagi lang tayo ng salita ng Panginoon. Okay? Ang Lord nang bahala kung sinong ililigtas niya. Pero, before that, no, bago natin alamin yung mga ganitong bagay, bago tayo magligtas or magbahagi ng salita ng Panginoon, syempre, alamin muna natin kung ligtas po ba talaga tayo. Tama po ba? Bago natin alisin yung sa usaping yun, yung responsibility sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, alam niyo po, walang ibang makakasabi or walang sinong makakapili. Hindi natin alam. Hindi alam ng iba kung ligtas ba tayo. Tayo lang po makakaalam yan at ang Panginoon. Sabi nga, makikita natin yan sa 2 Peter verse
chapter 1 verse 10. Ikaw lang talaga makakapagsabi nun kung ligtas ka. Alamin muna natin, siguraduhin muna natin, naligtas ka ba bago natin bilangin no, kung sino yung maliligtas. Alamin mo muna, ang tanong po, alam niyo na po ba kung ligtas kayo? Marami mga magagandang bagay na nangyari sa Corinth, marami ding mga hindi nangyari maganda. Pero mahalaga po is yung mga tao dito is nakakilala sa Panginoon, nabigyan ng pag-asa, na maranasan ang biyaya ng Diyos. At alam niyo po dito sa binasa natin, madaming problema no? Kung baga marami talaga, if babasahin natin yung book of Corinth, marami pa doon mga nangyari sa Corinth. Pero ang nilagay po dito ni Dr. Luke is yung problema o yung pagbabago ng Roman leader doon, no. Hindi kumampi na kay kay Paul noong una, 'di ba? Yung sa mga napag-usapan natin noong una. Dahil hindi nila alam na Roman citizens din si Paul. Yung Roman leader hindi kumampi kay Paul. Pero dito nakita natin na nagbago talaga yung Roman leader and nagkaroon ng support para kay Paul. Yung binugbog po nabasa rin natin dito na binugbog yung bagong leader. Sino po? Ano pangalan po ng bagong leader ng synagogue? Sosthenes. Na pumalit kay Crispus. Si Crispus po, yun po yung nakakakilala na sa Panginoon. Umalis na po dun sa synagogue. And may bago na po sila namumuno na si Sosthenes. Tapos binugbog po ito, di ba? Sa harapan ng korte, pero hindi sila pinansin ni Gallio. Alam niyo po ba na itong si Sosthenes, nakakilala din po siya sa Panginoon. Nakakilala rin po ito. Binugbog siya, pero nakakilala to, na-convert din po ito. Makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 1, verse 1. Makikita po natin yan dyan, na nakakilala po siya. Hindi man naging detail, hindi man sinabi dito kung paano, baka binisita ni Paul after mabugbog, baka ginamot din ni Paul yung sugat. Baka ganun po. Yung mga same strategy katulad sa jailer or mga iba pang strategy na ginawa sila Paul, pero hindi na binanggit dito. Pero ang mahalaga po, nakakilala talaga si Sosthenes, no? Ang kaaway, sinusubukan niya pang gamitin ang kapangyarihan ng bagong Roman leader, pero hindi ito nangyari. Mapapansin din natin dito na ginamit na ni Paul yung pagiging Roman citizen niya. Ginamit na niya yung advantage na to. Alam na niya kung paano gamitin para mas makapagpatuloy siya sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya, mas napalaganap pa niya yung pagbabahagi dito sa Corinth. Nakita natin dito na muling pinatunayan ng Panginoon na siya ang Diyos na palaging mag-iingat. Okay? Number 4. Ako ang Diyos na nagtakda ng lahat ng bagay. Verse 18, sabi diyan, nag-stay si Paul sa Corinth ng maraming araw kasama ang mga disciples. At saka siya umalis sakay ng barko papuntang Syria. Kasama niya si Priscilla at Aquila nung nasa St. Crisp siya. Nagpagupit siya ng buhok dahil sa panata niya sa Diyos. Dumating sila sa Ephesus at doon iniwan ni Paul sina Priscilla at Aquila. Pumunta siya sa synagogue, nakipag-uusap at nag-explain sa mga Jews. Ni-request ng mga tao na mag-stay pa siya na mas matagal, pero tumanggi siya. Sinabi na lang niya sa kanila, nung pinaalis na siya, babalik ako dito sa inyo kung yun ang gusto ng Diyos. At umalis na siya ng Ephesus, sakay ng barko. Pagdating na sa Caesarea, pumunta siya sa Jerusalem at binati ang church. Tapos pumunta na siya sa Antioch. Okay? From Ephesus, sige po sa maps. Ayan. Natapos na po niya yung second mission niya. From Ephesus, dito po sa Ephesus, diyan niya po yung iniwan sila, yung mag-asawa po, no?
iniwan niya po yung mag-asawa. And then, pumunta na po ulit siya sa Jerusalem. Nasa baba po yun. Nandito po yun sa baba. Nakatago eh. Nasa baba po. Ngayon, after nun, pumunta na po siya sa Antioch. Na-Antioch na ulit po kayo. Yan, sa Antioch na po siya. Ano po napansin natin dito? Sabi dyan, no, kung gusto ng Diyos, kung yun ang gusto ng Diyos, yun ang mangyayari. Will of God. Paano ba natin malalaman kung will ba talaga yun ng Lord, kung kalooban ng Diyos yun? Paano natin malalaman yung God's will? Okay. Kayo po, paano nyo po malalaman? Mag-interview ata ako dito. Joke. Wait lang pa. Ayan po, paano natin malalaman? Kung babasahin natin ang lahat ng verses patungkol dito, kung paano malalaman yung God's will, simple lang po, kung susundin natin ang pinagbabawal ng Panginoon, walang idolatry, sexual immorality. If you read Bible, malalaman mo kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Believe in God, let God guide you by reading His words. Reading His words. Give thanks to every circumstances, kung ano man yung mga nangyayari sa atin. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil will yun ng Lord. Part of plan yun ng Panginoon sa buhay natin. Patuloy kang gumawa ng mabuti at iwasan mo ang sexual immorality. Huwag kang sumabay sa flow ng mundong ito. Lagi po natin tandaan yan, sa pattern ng mundong ito, huwag po tayong sumabay. Be transformed and renewing your mind. Replace it by doing godly works. Kapag nagawa mo itong mga bagay na to, saka mo po mauunawaan talaga kung ano yung God's will. Madidiscern nyo na po yan. Kapag nagawa po natin yung mga ganitong bagay, madidiscern na po natin. Madali na po natin malaman kung ano ba yung God's will. Kung ano ba yung gusto ng Panginoon mangyari sa buhay natin. For example, sa mga parents natin, gusto mo umalis ng gabi. Gusto natin umalis ng gabi, mga kabataan. Gusto natin umalis ng gabi. Pero, gabing-gabi na, madaling araw, hindi mo na kailangan ipaalam yun, di ba? Dahil kung kilala mo yung parents mo, alam mong bawal yon na lumabas na ng gabi, hindi mo na kailangan pagpaalam, alam mo ng bawal, hindi mo na gagawin yun. Right? Ganon din po sa God's will. Kumbaga, if alam natin, kilala natin yung Panginoon, kikilalanin natin mabuti yung Panginoon sa pagbabasa, pakikinig ng salita niya talaga, madidiscern na natin kung ano yung bawal, kung ano yung will talaga ng Panginoon. Nakuha po ba natin? And go back kay Paul naman, alam niya yung kalooban sa kanya ng Panginoon. And doon na natatapos sa 1.5 taon, 18 months sa Corinth, at umalis siya sa Corinth. Iniwan niya doon sila Priscilla sa Ephesus at bumalik na siya sa church. Alam niya na doon na yung matapos yung mission niya dahil nadidiscern niya yung God's will. Alam niya yung will ng Panginoon. Kaya sinabi niya ito sa mga taga-Ephesus. Kung will ng Lord na mag-stay ako dito, gagawin natin yan. And nakita rin po natin dito, sinabi rin, na nagpagupit si Paul, no? Not big deal naman po yung pagpapagupit ni Paul dahil sarili po niya po itong panata. Kumbaga, ito yung, may tinatawag dito, Nazarite vow. At makikita na, hindi ito tungkol naman sa kaligtasan, yung pagpapagupit ni Paul. It's his own personal, sa paglilingkod, panata niya yon sa pagsusunod niya sa Panginoon. Hindi man natin alam kung kailan nag-start yung panata niya, kung pag-start ba ng first mission niya, ay second mission niya, or dahil nung nag-start lang siya sa Corinth, yung paghihirap niya doon, napagtagumpayan niya yon. Hindi man naging detalye, pero napagtagumpayan niya, nagpatuloy siya sa Panginoon. Ang sigurado lang po dito is, sinasabi po dito, or yung mensahe sa atin ng Panginoon, ngayong oras na ito, huwag kayong matakot kasi kasama natin ang Diyos. Okay po ba? Naging malinaw po ba? Anong ibabao natin pag-alis po natin dito? Kasama natin ang Diyos. Sige nga po, tayo po ay tumayo. Napag-usapan natin, ayan, pag-usapan natin yung mga apat na yan. Ako ang tapat na Diyos na magkakaloob
Ako ang makapangyarihang Diyos na tagapagligtas. Ako ang Diyos na palaging mag-iingat. At ako ang Diyos na nagtatakda sa lahat ng bagay. Sa napakinggan natin ngayong araw po, sana hindi lang po ito matatapos dito Sana po hindi lang po matatapos dito, kundi baunin po natin to, gamitin po natin ito. Lagi po natin tandaan na ang Diyos ang nagtatakda lahat ng bagay. Kontrolado niya po ang lahat ng bagay. Kaya wala po dapat tayong ikabahala. Okay po? Wala po dapat tayong ipag-alala. Kasama natin ang Panginoon. Sige nga po, sabihin po natin sa katabi natin itong bagay na to. Huwag kang matakot. Magpatuloy ka lang dahil kasama mo ang Diyos. Ayan. May last request po ako. Ay nakita natin dito na there are support team talaga. And this time, simulan na natin. Kaya ba nating simulan na maging supportive tayo sa mga member natin? Simulan natin dyan sa mga katabi natin. Okay po ba? Hanap po tayo ng mga pair natin. Okay lang po. Just a request. Kahit hanap po tayo ng mga pair natin. Sige po. And gusto ko po this time, di ba natin alam yung pinagdadaanan yan? Nahihirapan man siya, natatakot na siya, suko na siya. Pwede po bang bigyan natin sila ng prayer? Mag-pray po tayo. Pag-pray natin po yung mga pair natin sa oras na ito. Sige po. We give you time po na ipag-pray ang bawat isa.